Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Abel. Ayon sa kanya ay mula ang bidyong ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero kuha di umano ang bidyong ito ng uploader isang gabi matapos na tumigil ang kanyang sasakyan sa kalsadang ito kung saan sinasabing may mga multo na nagpapakita. At sinubukan nga niyang mag-video ng mga sandaling ito kung sakali man na merong mangyari na hindi maganda. Ya bener sampean, apa jenenge? Tibae mesinku sing keder. Dudu iki. Dudu apa lur ya? Nah, bener ingin geter iki lur. Ingin geter mesinku soak wis tak servis ya lur ya. Apa nih? Ini terus gendero, dudu apa lur? Yes. Aku saiki ngomong ya, mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Siapa itu? Siapa? Si ambu amis lur ya. Ayo, siapa? Tuh, siapa ini? Belot, muncul loh. Loh. Siapa ya? Wes lur, ang budal. Nakarinig siya ng tunog malapit sa kanyang kinaroroonan at nang sinubukan niyang sumilip sa ilalim ng sasakyan, nakita niya mula rito ang mga paang ito ng animoy isang tao na lumulutang. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng bidyong ito na posibleng isang multo ang nakuhanan niya nung gabing ito, lalo pat may mga kwento-kwento nga na may nagpapakita talaga sa partikular na kalsadang ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Kayo na ang bahalang humusga. May isang babaeng TikTok user na nagngangalang M ang nagbahagi ng ilang kakaibang video sa kanyang TikTok account. Nakuha isang gabi habang sila ay nasa kwarto ng isang hotel at mapansin niyang may kakaibang kinikilos ang kanyang alagang aso. Is there a ghost? Is there a ghost? Yeah. What is this first? Where's the ghost? Right there. Makikita sa bidyong ito ang kanyang alagang aso na nakatitig at kumakahol sa isang lugar. Yun ay kahit wala namang kahit ano na naroon. Kung kaya naman sa kanilang palagay ay meron itong nakikita na hindi nila nakikita. At mukhang hindi nga siya nagkamali dahil sa sumunod na nakunan ng kaniyang kamera. Mula sa bidyong ito ay makikitang nakatitig pa rin ang aso sa isang lugar. Pero mula sa bahaging ito ay nagawa ng makunan ng kamera ni M ang animoy isang anino na tila ba inaabot ang aso. Naniniwala si M na posibleng isang multo ang nakikita ng kanyang aso na nagawa din niyang makunan sa bidyong ito. At matapos nito ay muli siyang nagbahagi ng bidyo na kung saan ayon sa kanya ay tila nasundan di umano siya ng multo sa kanyang bagong tirahan dahil muling kumakahol ang kanyang alagang aso sa bahagi ng bahay na wala namang tao. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell
dahil marami pang mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Japanese ghost hunter na si Risha ay binisita ang isang abandonadong bahay sa Japan na pinaniniwalaang haunted. Ayon sa mga kwento ay marami na di umanong pamilya ang sinubukang tumira dito, pero hindi sila nagtatagal dahil sa mga pagpaparamdam sa loob ng bahay. Kabilang na dito ang mga kakaibang tunog, mga yabag, mga boses at pagtunog ng doorbell sa gabi. Yun ay kahit wala namang tao na nasa labas ng bahay. At sinubukan niyang mag-imbestiga ni Risha para mangalap ng mga patunay na ang bahay na ito ay totoong haunted. はい。ということで、紹介していただいた物件にやってきたんですけども。物が残ってるっていうわけではなさそうなんですね。ちょこちょこ、なんか物があったりはするんですけど、家具が残ってるわけではなさそうです。すごい作りしてる。気のせいかな。ここはお手洗い。外かな。子供の泣き声が。赤ちゃんの泣き声と足音、上っぽい。ずっと何か音が鳴ってるんですよね。多分1回は全部見たと思うので、次は上に行きます。問題の上です。広っ。ああ、嫌な音。私この先に部屋が続いてると思ったんだけど。歩いてる歩いてる。鈴の音。上？ここ2階建てだよね。もう一個上に行ける階段があるのかな。トイレ。いや、違う。管理人さん、こんばんは。いや、上だぞこれ。 Sa pagpasok pa lang ni Risha sa loob ng abandonadong bahay, ay nagumpisa na agad siyang makarinig ng mga mahinang tunog at boses na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Pati na rin ang mga yabag na nung una ay inakala niya na mula sa caretaker ng bahay, pero wala namang ibang taong naroon bukod sa kanya. 押し入れじゃないの？ああ。これ押し入れじゃなかった。
いや、ちょっと待って。ちょっと待って。中？いや。やっぱり和室。上に行ったら下から音が鳴るし、下にいたら上から。下にいたら上から。できない、怖くて。上ですよね。ずっと物音が鳴ってるって、だんだんもう疲弊してきちゃったんですけど、疲弊してきちゃったんですけど、ここがちょっと教えてくれなくて、女性がと立て続けになっているっていう話で、ここだよね。いや、これだよな。いや、ちょっと待って。そう、立て続けに亡くなっている。で、1年以上この物件に住めないっていう話なんですよ。でも、今日一日ここ来ただけなのに、赤ちゃんの泣き声が聞こえてたりとか、足音がずっとしてたりとか、夜中にこんなピンポンピンポン鳴らされてたら、住めないよ。無理だよ。Narinig ni Risha ang pagtunog ng doorbell, pero nang sinubukan niyang buksan ang pintuan, ay wala namang tao na naroon, kagaya ng kwento ng mga dating tumira sa bahay na ito. Matapos nito ay mas lumalakas na ang mga tunog at yabag, at nai-record pa nga ng kanyang camera ang tila mga boses na tumatawa, at hindi pa dyan nagtatapos. だってさ、それ考えすぎか？ここの部屋絶対おかしいよ。ちょっと待って、登れるかな？あれ絶対中見たいよね。ちょっと待ってね。よいしょ。うわ。よいしょ。これ以上登るのはきついぞ。見えるかな？ねえ。ここで切れるのは違うじゃん。ちょっと待って。一回ストップ。カメラ切れた。
いる？人影？これ映ってる？これ人の影じゃないですよ。誰もいない。ダメだ。ちょっともうさすがにいられないです。これ以上ちょっと時間もあるので。ちょっと待って。いやついて絶対ちょっと待って。画角ブレブレでごめんなさい。もうダメだ。ちょっと回収します。ちょっと私ここにいや長い時間いましたから中断じゃないです。これで終了です。ごめんなさい本当に。なかなかちょっとということでちょっと無理やりになってしまうんですけど、これで検証終了とさせていただきます。なってるちょっと本当に。Habang sinusubukang kunan ni Risha ang butas sa kisame ng bahay, ay bigla na lang namatay ang kanyang kamera at dito na nagsimulang magloko at mamatay ang iba pa niyang mga device at kamera. Pero bago mamatay ang kanyang night vision camera, ay nakuhanan pa nito ang isang anino o imahe na dumaan sa bahaging ito. Muling tumunog ang doorbell ng bahay at kagaya kanina nang sinubukan niya itong buksan ay wala namang tao na nasa labas. Dito na nagpasya si Risha na tapusin na ang kanyang investigasyon. Kung gusto niyong mapanood ang kabuuan ng bidyong ito at ang iba pang mga investigasyon ni Risha, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. May isang TikTok user na nagngangalang Nick ang naninirahan ngayon sa bahay ng kanyang lola na mayroong sakit na demensya. Isang gabi habang si Nick ay nasa sala at nanonood ng TV, napansin niya ang kanyang lola na nakatayo sa kusina at tila ba meron itong kinakausap. Yun ay kahit nag-iisa lamang ito ron. At dahil nga kakaiba ito para sa kanya, ay naisipan niya itong kunan ng video. Makikita sa bidyong ito na habang ang kanyang lola ay nasa kusina, ay tila ba may nakikita rin ang alagang aso nito. Maya-maya pa ay makikita ang paglabas ng isang Roomba na isang vacuum cleaning robot na pagmamay-ari ng kanyang lola. Pero ang kakaiba nga dito ay makikitang tila may tinatamaan itong tao sa bahaging ito dahil tumitigil lamang ang mga makinang ito kapag may tao sa kanilang harapan. Pero ang higit na mas nagpakilabot kay Nick nung gabing ito
ay nang bigla na lang bumagsak ang isa sa mga figurine na anghel ng kanyang lola. Narito ang paliwanag ni Nick sa nangyari. So this is in response to last night. My grandma loves to collect little figurines. One of my grandma's little angels fell off the fridge last night. See how far back they are. Genuinely. I mean, the significance of an angel falling and not legitimately anything else she has. Alright, I wanted to show you guys something. Honestly, I'm a bit in disbelief. But no, I'm pretty sure it's just a plug-in charger. I brought my girlfriend Claire here so she can help demonstrate. But can you try to step in front of that? And so it just does that. Move away. So that comment says that the Roomba doesn't do that unless someone's in front of it. My question is, like, why was he doing it last night? It is kind of creepy with a smiley face and everything. Ipinakita ni Nick na hindi basta-basta mahuhulog ang mga figurine ng kanyang lola, lalo pat wala naman ang mga ito sa bukana, at imposibleng mahulog ang mga ito kung wala namang gumagalaw. Ipinakita rin ni Nick na tumitigil talaga ang Roomba kapag merong tao sa harapan nito. Kagaya ng makikita natin sa videong ito, yun nga lang ay wala namang tao na nasa harapan nito. Kung kaya naman sa palagay ni Nick ay meron talagang nangyayaring kakaiba sa tahanan ng kanyang lola. Matapos nito isang gabi habang si Nick ay nasa sala at nanonood at natutulog na ng mahimbing ang kanyang lola sa kwarto nito, ay nakarinig siya ng mga ingay mula sa kusina at sinubukan niya ulit na mag-record. So, I was watching my show, and after last night, I'm definitely not leaving these lights on. But I was watching my show, and there's nothing there. Whoa. Whoa. Yo. Oh, that's cool. Sa unang clip ay makikita na nakatitig sa kusina ang mga aso ng kanyang lola.
At ilang oras matapos nito ay nakarinig na si Nick ng mga tunog sa kusina at muling makikita ang Roomba na umandar at nagtungo sa kanya. Makikita natin na tila sinusundan siya nito hanggang sa bigla na lang itong bumaliktad. Matapos nito ay hindi na umano gumana ulit ang Roomba ng kanyang lola, pero magpasa hanggang ngayon ay natatakot pa rin di umano ang mga aso dito. Naniniwala si Nick na posibleng may kakaibang presensya na nasa loob ng bahay ng kanyang lola na siyang gumagawa ng mga pagpaparamdam na ito. Pero posible nga kaya na haunted ang bahay na ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang YouTuber na si Andrea na may-ari ng YouTube channel na Miss Usyaya ay nagbahagi ng isang video noong 2020 na kung saan ay sinubukan niyang i-content ang abandonadong mansyon na nabili ng kanyang ama. Ayon kay Andrea ay maraming naniniwala na ang bahay na ito ay haunted dahil matagal na rin itong abandonado at marami ng mga kwentong kababalaghan ang nagmula dito. At dahil nga nahihiwagaan si Andrea kung may katotohanan ng mga ito, ay sinubukan niyang mag-imbestiga dito sa kalagitnaan ng gabi. Oh my god, I'm getting headache. I'm feeling dizzy. I'm so 就在这个时候，我很后悔为什么要来这个鬼地方过夜。先我到房间的厕所拍到窗户边缘有散发出高温的现象，这个应该正常吧，因为太阳的关系。就连房间阳台的门也有出现类似的画面。It's there. It's around the door too. I'm just gonna say the door absorbed the sunlight during the day. That's possible, right? Let me touch it to see if it's hot. It's cold. It's like no heat at all. 当我走到后院时，我的测温器拍到一个看起来很像人影的画面，我以为我拍到鬼了。Oh my god, wait, I'm getting chills. I'm sorry. What the hell? Guys, you have no idea how cold I feel right now. 那个时候相机是往后院拍，然后没有在刻意拍什么东西，只是在移动中。但是当我把画面停在这里时，我突然间觉得有一个东西在看我。当时后院真的是完全乌漆嘛黑，没有灯，我是用手机的 flashlight 去找，于是我把画面调亮，我拍到一个很像女人坐在树上的画面。Nagumpisang makaramdam si Andrea ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin siya at napansin niya ang mga maiinit na imahe na lumalabas mula sa kanyang thermal camera. Pero ang pinakakakaiba di umano sa mga nakunang ito ni Andrea ay ang imaheng ito na nasa itaas ng isang puno na ayon kay Andrea ay para di umanong isang babae. Ayon kay Andrea ay nahahawig di umano ang itsura ng imaheng ito sa tipikal na depiksyon ng sikat na multo sa Indonesia na tinatawag na kuntilanak. Sila ay ang mga multo na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na kalimitang nagpapakita sa itaas ng mga puno. Pero posible nga kaya na isa itong multo o pinaglalaruan lamang tayo ng ating malikot na imahinasyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Scully, Jumar Safe, Noel Akil, Okut Sulin, at Benji Calantas. Hi,
Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.